Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Ito hong bumagsak na tulay diyan po sa sa Isabela. Kaya yung Kabagan Santa Maria Bridge, diba? So kahapon, mula pa nung bumagsak ito nung isang gabi, babandang alas 8, ng daanan ng mga trucks na yan. Kasi meron nga po talagang existing na existing order na hindi pwedeng daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Pang-ibon lang yan, pang-pato, itik, langgam, manok, tao, bisikleta, motor, yun lang. Baka nga yung e-bike hindi rin pwedeng dumaan dyan eh. Tricycle yata, e-bike pwede namang dumaan. No? Ang gandang klaseng disenyo ng tulay, pero hindi pwedeng daanan. Kasi, gumagalaw. Ngayon, nung nagiba na ito, nagkaturo-turoan na. Kami naman, na-determine namin na, hey, build projects pala to ni dating Pangulong Duterte. Diba? Tinuro na ng mga DDS si Pinoy, tinuro na si PBBM, dahil merong existing contract noong 2023 sa retrofitting nitong tulay. Diba? Ngayon, ang masaklap, naglabas pa kasi ito ng DPWH Region 2 ng official statement tungkol dyan sa nangyari. Sana ang ginawa nila, ito na lang, kinumpute na lang nila ito. Diba? Hirap nito. Kaya magaling sa math. Sabi nung isa, calculate how much money earned by the project directors, district engineers, project managers, and project engineers, quality assurance engineers, and politicians. Diba? Kaysa nga naman computein pa natin itong tatlong ito. Okay, so ito yung nilabas nila na na official statement. Sabi ko nga, pinahamak nyo pa ang Pangulong BBM. Bakit? Tingnan nyo ha. Sinasabi nila rito na ito daw pong construction na to ay nagsimula noong 2014. Hindi po totoo yun. At natapos po ng February 1, 2025. At ang total cost is 1.2 billion pesos. Okay? So ngayon, ang original nito nga ay 664 million. So ito yung nangyari na, ngayon, bagsak na, di ba? Investigation nila. Yan. Pakita ko muna sa inyo yung mga pictures nito. Yan, kuha ng mga vloggers doon. So kita nyo naman yung klase, di ba? Yung bakal mismo ng tulay, napunit. At etong mga nakasupport sa kanya, na, Diyos ko, parang parang lubid lang yata ang mga to Di ba? Nauna ko na rin pinunayan. Bakit bakit ito nga kako? Bakit yan ay nakatornilyo, lintian? Di ba? Dapat nga yan, through and through yan, tagusan dito. Tapos may bakal meron pang iron plate ditong nakalagay na makapal. Tapos parang binubuhat niya ng paganon. Di ba? Yan nga naman klase ito Yung flanges nyo. Diyan yung nilulusot yung tornilyo. Di ba? Natural. Bibigay at bibigay yan. Ito na nga ho ang nangyari. Bumagsak ang tulay, ang bahagi ng tulay. Ang dumaan, isang truck po na may mga lamang graba, may mga bato na galing dyan sa ilog din naman yan. Meron silang bantay pala dito sa tulay na hinahunting nila ngayon kasi bakit daw pinayagan na may dumaan. Tulay yan Diba? Tulay yan at opisyal ng pinayagan na daanan nito gamitin ng publiko. Now, puntahan natin to. Ito yung ginagamit nilang, kaisa-isang gamit nilang dahilan o basihan para isisi sa Marcos administration. Sa ilalim daw po kasi itong Ensure Safe and Reliable National Road System, Bridge Program, yung retrofitting, galing sa GAA ng 2023. So, Marcos admin na daw po. Tapos, tiyempo pa, sinabi pa nila dito na natapos ito ng February 1, 2025. Di yari na nga ho talaga. Di ba? Si BBM na talaga ang nasisisi rito. Ngayon, sinabayan pa nitong isang taga-SMNI, si Admar Villando. Sabi niya, this is where your taxes go.
Sure ba ito bagong kumpuni na tulay bumagsak, 'di ba? 274 billion ginastos under 2023 government budget tapos nasira lang. May punto nga rin naman si Admar, 'di ba? Kumpuni lang ng tulay. Ayun na nga Admar kinumpuni yung bagong gawa. Now, sabi niya ni Memito Dennis, DDS are circulating this image as proof that the blame lies with the current administration, which according to them, started the project in 2023. Tama, di ba yung kinakalat nila? 2023 natapos yung nagsimula yung tulay. Hindi. No, retrofitting lang yun. Kumbaga accessory lang yung ikinabit doon. Ang tunay na tibay, hindi ho dapat ito nakikita. Ang tunay na tibay po ng isang struktura katulad ng tulay, dapat po naka-incorporate na yung technology niyan sa pa lamang sa construction pa lang nito. Hindi mo doon tatrabahuin kapag buo na yung tulay. 'Di ba? Hindi ganoon ang gagawin. Hindi na magre-remedyo, Diyos ko. Tulay yan dapat pulido na talaga yan. Ngayon, sabi rito, however, the 274 million was allocated for the retrofitting. Ibig sabihin ng retrofitting, isang bahagi na nilalagay kasi wala doon sa hindi existing na nakakabit doon sa struktura. Kaya nagkaroon po ng project ng retrofitting. Baka sakali, they were hoping kasi nakita naman within a year, nakitaan na ng depekto ito. Kaya sabi rito, which was originally constructed beginning in 2018 during the Duterte administration with an initial budget of 640 million. Structural defects and deficiencies were later discovered, necessitating the 274 million retrofitting, bringing the total cost to over 900 million. Pero may isang kasama natin dito. Sabi niya, napuntahan ko na yan nakita ko ang gandang tulay. Kaya sinubukan kong dumaan. Pagpunta ko doon, sabi, sa silong lang daw kami pwedeng dumaan. Ibig sabihin, tatanamin namin yung ilog sa baba ng tulay. Kasi, tatawirin namin yung ilog sa ibaba ng tulay. Yung longest river sa Pinas, Cagayan Valley River, kasi hindi daw pwedeng daanan yung tulay kasi umuuga. Panahon ni Digong noong ginawa yan. Villar, ang DPWH Secretary, dapat yan patawag ng mga senador, si Villar at magpaliwanag siya. Okay, so ito yung kumalat din sa Red Edit na timeline. Kasi nga, kung ano-ano na yung claim ng mga DDS So ito yung timeline naman po talaga na nangyari ito. Noong 2014, ay nai-award ito sa RD Interior Junior Construction. Yung 720 lineal meter bridge across Cagayan River. Yan, magko-connect daw po ng Kabagan at ng Santa Maria. Kaya tinawag itong, anyway, this is already an existing bridge, yung Kabagan and Santa Maria Bridge. And then, hindi pa po ito nasimulan yung trabaho. Okay, hindi pa yan. Wala pang official diyan, award pa lang yan. And then 2015, panahon ni Pinoy, highlighting the ongoing construction of the Kabagan Santa Maria Bridge. May papakita ako sa inyong mga clippings ng balita diyan. 2017, construction of the new bridge commenced with the initial budget of 639.6 million. So 2017 po nasimulan yung proyekto. 2018, sabi ni Briosos, kailangan daw po nila ng karagdagang budget kasi nga merong additional expansions doon sa proyekto. So nadagdagan, naging 1 billion na, tapos na-delay na. Yung umabot na ng 2020 ang tapos nito na supposed to be 2 years lang po tapos na tong tulay na to. Minadali nila. Kaya lang hindi lang talaga kinaya dahil may mga depekto, hindi nagawa ang opening. Nag-retrofitting pa sila, 'di ba? Now sabi rito, 2023 in-engage nila yung CFC Fiber Construction. Yan para sa strengthening works para sa durability ng tulay. And then May 26, 2023 naman, so parehong 2023, ito namang RD Interior and Junior Construction.
Ito yung additional price, 274 million. And then 2024, yung local government ng Isabela naglaan ng 36 million diyan para sa pailaw ng tulay. Noong 2024 ng September, so binuksan na yung alam ko September 4 yan yung pailaw. Yan, with plans to accommodate all vehicles by the end of the month. February 1, bridge construction was completed. So lahat-lahat na yan na kompleto na. Now, ano po yung gusto kong puntuhin dito? Yung mga mahahalagang bahagi po na ito ay para talaga masabing maging matibay, nandito nga po sa unang parte. Dito yung major construction yan Di ba? Pag yung paghuhukay ng lupa, pag bubuo ng mga poste, di ba? Nandyan yan. Tapos, nung time na natapos din naman siya, panahon pa rin naman ni Duterte. Kanilang panahon pa. Kaya lang, mula nung paggamitin sa publiko, nakitaan na ng mga depekto. So, ito yung mga hinanap ko ng mga clips. No? Dito sa Wikipedia, sabi rito, noong 2014 nga raw po talagang nasimulan. Okay? At ang structural designer ay si Engineer Albert Cañete na may-ari po ng Cañete Structural Investigation. Siya yung naging consultant. Tapos 2014, walang actual na construction na naganap. Design lang po. Now, ito naman, pansinin niyo yung petsa rito, 2015. Ito nga, Kabagan Santa Maria Bridge, nabanggit po ito ni Pinoy. Sabi niya, among these projects, he said, are ongoing construction of the Kabagan Santa Maria that will connect Isabela and other municipalities of Cordillera Administrative Region and the repair and widening of Maharlika Highway, blah, blah, blah. So, ito, sinasabing ongoing project, pero ito po, hindi po ito nasimulan din ng 2015. Husay, May project pero hindi nasisimulan. Okay, ito, panahon naman ito ni Mark Villar. Sabi nito, in his report to DPWH Secretary Mark Villar, Region 2 Director Milanio Briosos, said that the 639.6 million bridge project across Cagayan is expected to be completed next year. Kailan to? 2018. Kasi 2019 talaga ang target nila rito. Kasi mag-eleksyon. So, pampaganda ng pangalan. Ngayon, na-delay na naman po yan. Okay? Ito yung sa lighting project. Diyan sa tulay na yan. Sabi rito, the bridge was planned to be completed by 2019 but was finished 2021. Yan. Bakit? Structural defects were detected within the year. Di ba? So imagine, within the year, kumbaga hindi pa worn out, hindi pa laspag yung tulay, di ba? May mga sira na. So dapat hindi na nga po ito tuluyang ginamit pa. Dapat ito giniba na. Kaso pinagkakitaan pa, ang dami pang cheche-boreching ginawa. Now, 2023, sabi rito, yung final retrofitting. Okay, the bridge was formally completed on February 1, 2025. 27, just 26 days lang na lumipas, nag-collapse na nang may dumaan na 102-ton truck ng dumaan dyan sa ibabaw ng tulay. Diba? So, loko yung mali yung ginawa nila na official statement. Dapat nilinaw nila Ano yung official statement na yon? Kailan ba talaga to ginawa? Kailan ito natapos? Di ba? Kailangan malinaw. Sana sinabi nila na walang kinalaman dito, yung ganito. Dapat sana sinabi nila ano yung naging problema dati. Wala, dire-diretso lang talagang sinasabi nila rito na do sa kanilang official statement. Ito. Nagsimula ito noong 2014, natapos noong February 1. Ito yung pondo, 1.2. Ang haba ng tulay. Tapos meron nga 12 arc bridge with a span of 60 meters and 9 span, pre-stressed concrete girder, blah blah blah. Ganyan. Diba? So, maliwanag ho, walang kasalanan dito ang Pangulong Marcos.
Yan. Ang problema dito kasi dapat panahon pa lamang po ni Mark Villar nang nalaman na nila na mayroong mga depekto yan. Ano yan? Sinira na yan. Pinaulit na yan sa kontraktor. Hindi yung sinubukan pa. 'Di ba? I-retrofitting pa. Mali rin yung sa ngayon eh. Bakit ni-retrofit pa yan? Eh, nakikita na ninyo, nagigiba-giba na yung tulay. O nagse-self-destruct na, ika nga yung tulay. Tinuloy nyo pa rin. 'Di ba? Tapos ngayong panahon nito, 2023, nag-retrofitting pa. Ay nako, o di ngayon natuluyang bumigay. Kaya rin naman nasisirito agad ang ating Pangulo. Nung nagkaroon ng opening, nilagyan nila, imbis na build, sinulatan nila ng build better more. O di, kung build better more, si PBBM magandang sumagi sa isipan nila. Desisyon na yung pinutakti ng sisi ng mga DDS. Diba? Dapat hindi ganon. Yung kanilang official statement, sana inisip nila na pinagtatalunan agad kung anong taon ito sinimulan, sino ang nagpagawa para yun ang masisi. Ay nako. Kaya mabuti naman merong naglabas ng timeline kaya ano ba talaga, kailan ba talaga ito sinimulan yung construction. Maliwanag sa panahon ng dating Pangulong Duterte na simulan panahon ni Pinoy lang ya doon po dalawang taon na nating plinano-plano, 'di ba? Kaya naman po yung mga proyekto ng gobyerno matapos i-anunsyo na magkakaroon tayo ng ganito, pero ang totoo, inanunsyo lang yung wala namang pondo. So the next Congress, doon nagkakapondo. Nagkataon, iba na yung presidente nun. Yung pumalit na presidente, walang pakialam sa proyekto. Diba? Yung mga ganun, pababayaan na. Iba naman, itinutuloy, diba, hahanapan ng pondo. Pero hindi nire-review. Yun ang nangyari dito eh. May problema pala sa structural design, diba? At saka dapat sana kapag mayroong tumawid na proyekto, i-review ninyo. Baka mamaya yung designer tinipid rin. Diba?